Bago pa man sumikat sa media at dumami ang pera ng numero 1 ng Albuera na si Kerwin, ay sikat na sa mundo ng mga ilegalista ang lalaking nagngangalang Jeffrey Diaz o alias Jaguar. Si Jaguar ay tubong Cebu, pangalawang anak sa 7 magkakapatid ng pamilyang mahirap. Nagtitinda ng mangga ang nanay nito, samantala ang ama naman nito ay isang empleyado ng courier company. Ang perang kinikita ng mga ito ay tama lang kung hindi man kulang na pambili sa pangangailangan ng 7 nilang mga anak. Walang mag-aakala na balang araw ay magiging kalaban ng estado si Jaguar dahil sa noong bata pa ito ay mabait naman ito at malapit sa Diyos. Sa katunayan, si Jaguar ay naging sakristan pa sa simbahan ng kanilang bayan noong siya'y 10 taong gulang. Dahil sa kahirapan ng buhay, ay hindi na nagawa ni Jaguar na magpatuloy pa ng kanyang pag-aaral matapos itong makapagtapos ng elementarya. Namasukan na lamang ito sa kung saan-saan at kung ano-anong trabaho para lamang magkaroon ng pera sa kanyang sarili at makatulong na rin kahit papano sa kanyang mga magulang. Sa pagdaan ng panahon ay maraming nakilala si Jaguar na mga personalidad na naging hindi magandang impluensya para sa kanya. Nag-umpisa na itong magbenta ng patingi-tinging illegal na bisyo at kahit na alam nitong bawal ang kanyang ginagawa, pero dahil sa hindi mahindi ang perang kanyang kinikita sa kanyang ginagawa ay hindi na niya magawa itong talikuran. Bagkus ay lumawak pa at lumaki ang koneksyon ni Jaguar sa kanyang mga gawain. Nag-ala salesman si Jaguar sa pagbebenta ng ilegal na bisyo na nakaabot pa sa iba't ibang lugar. Unang natikman ni Jaguar ang pagkalaboso sa syudad ng Naga, pero imbis na magsisi ng makalaya ay mas lalo pang ginanahan si Jaguar na palakihin ang kanyang ilegal na negosyo. Ilang taon pa ang makalipas ay naging malaking isda na sa pananaw ng mga alagad ng batas ang pangalang Jeffrey Diaz o alias Jaguar. Wala mang pinag-aralan pero alam na alam ni Jaguar kung paano palaguin at higit sa lahat paano i-maintain ang takbo ng kanyang negosyo. Hindi siya naging kuripot sa pagpapalabas ng kanyang pera para sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno at mga gahamang pulis para sa proteksyon ng kanyang negosyo. Kaliwat kanan ng panunuhol ni Jaguar sa mga taong alam niyang may maiaambag na benepisyo sa kanyang ilegal na gawain. Dumami din ang kanyang mga tauhan, lalo na ang kanyang mga tirador na naghihintay lamang ng utos mula sa kanya at siguradong may mabibiktima na. Kahit noong nakakulong ito ay kayang-kaya niyang mag-utos sa mga tauhan niya sa labas kung sino ang kanyang ipatitira. Kahit mismo mga alagad ng batas ay kaya niyang utusan na hulihin o gawan ng kaso ang mga karibal niya sa negosyo. Isa sa mga nabiktima nito ay mismong kaibigan niya sa loob ng kulungan na si Kerwin. Ayon kay Kerwin, nagkaroon ng ugnayan ng asawa niya at si Jaguar kung kaya inutusan ni Jaguar ang mga nababayaran niyang kapulisan sa Cebu para hulihin at ipakulong siya. Ganun man kasama si Jaguar sa pananaw ng iba, pero halos banal naman ito sa paningin ng mga taong kanyang natutulungan, lalo na sa kanilang lugar kung saan palaging Pasko ang nangyayari sa tuwing bumibisita si Jaguar sa kanila. Nagpatayo pa ito ng basketball court at simbahan sa kanilang lugar. Ilang beses na noon tinangka ng mga pulis na pasukin ang lugar nila Jaguar para magsagawa ng raid. Pero palagi silang bigo sa kanilang misyon dahil maliban sa hindi nila makita si Jaguar doon ay puro pa pambabato ng mga residente ang kanilang palaging nai-eksperyensya. 2005, nang magtagumpay ang mga kapulisan na hulihin si Jaguar at ikulong sa Cebu hanggang sa malipat ito sa Bilibid. Nagmukhang blessing in disguise ang pagkakakulong ni Jaguar sa Bilibid dahil mas lumaki pa ang kanyang koneksyon at kinikita sa labas ng makilala nito ang mga batikang iligalista katulad ni Peter Ko na siyang naging supplier ni Jaguar. Tuloy ang negosyo sa labas ni Jeffrey Diaz kahit ito'y nakakulong sa Bilibid. Ilang taon ding namalagi sa Bilibid si Jaguar hanggang sa nakalaya ito noong 2015 at kaagad na bumisita sa lugar na kanyang kinalakihan. Ayon sa mga kwento ng ibang tao sa kanilang lugar, hinimok daw nila si Jaguar na talikuran na ang mga ilegal na gawain